Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila, at sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito, tayo po ay nasa linggo po, ikalabing-isang linggo sa karaniwang panahon. Gaya po ng mga nakaraang linggo, tayo po ay mula sa pagiging puti na suot ng pari. Ngayon po, tayo po ay nasa berde. Tanda po na tayo ay nasa pangkaraniwang panahon. At ngayon pong Martes na ito, maganda po na ating pagninilayan ang tila ba napakabigat na hamon sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa Ebanghelyo ngayon pong araw na ito, sabi, tayo ay maging perpekto. Kung paano ang ating Ama sa langit ay perpekto. Paano po gagawin yan? Sabi ng Panginoon sa umpisa, mahalin mo ang iyong mga kaaway.
ipanalangin mong mga taong umuusig sa iyo. Para po sa marami sa atin, napaka-imposible naman ata noon, Father. Katunayan po, minsan sa amin pong pagpapakumpisal kay mga pari, hindi lang po minsan na may mga tao na sasabihin sa amin, Father, nagawa ko po ito. Sorry po kasi tao lang. Father, mahina lang. Normal naman siguro, Father, na magawa ko ang mga bagay na ito. Of course, my dear friends, so naman na tayo po ay may kahinaan. Tayo po ay mahina. Hindi po tayo perpekto. Pero po, hindi ibig sabihin na ang obvious na resulta niyan ay tayo magkasala. We have to make it clear, magkaiba po ang pagiging mahina at pagiging makasalanan. To be weak is different from being sinful. Totoo po, tayo po ay mahina bilang mga tao. May mga kahinaan po tayo, may mga weaknesses po tayo, mga shortcomings po tayo. May mga ugali po tayong medyo ating kahinaan. May mga bagay pong hindi po natin naunawaan. These may be our weaknesses. Pero these things do not necessarily translate into sinfulness. Magkaiba po ang pagiging mahina at magkaiba po ang pagiging makasalanan. Katunayan po mga minamahal na kapatid, when God gave us these weaknesses, nung hinayaan po ng Diyos na tayo po ay maging mahina, ang dahilan po ay hindi upang tayo po ay magkasala, kung hindi upang tayo po ay lalong malapit sa Diyos at umasa po sa Kanya. Isang halimbawa po Halimbawa po mayroong isang tao, siya po ay walang trabaho, siya po ay maaaring nagugutom. Meron po siyang dalawang option. Yes, he is weak. Sabi nga po, mahina po siya. Maaaring nga, yung kanyang pagiging mahina po, siya po ay wala pong trabaho, wala pong pambili, wala pong pera. Siya po ay aasa sa iba. Maari po yun. Pero yung kanyang kawalan na ito, yung kanyang weakness na ito, it can lead him to two things. Maari po na yung una, he can choose na magnakaw na lang siya. Wala akong pera wala akong trabaho di magnanakaw na lang ako. Siguro naman, maunawaan ng ibang tao kasi nga wala akong pera, wala akong makakain. That may be one option. Pero hindi ibig sabihin, dapat yun lang ang option. Kasi mahina ako, wala akong pera, kaya magnanakaw na lang ako. The other option will be, wala akong pera, wala akong makain, wala akong trabaho. Maaari kong gawin, ako mismo, magsumikap, maghanap ng aking trabaho. O kaya ako ay maaaring humingi ng tulong sa aking kapatid, sa akin pong kapwa. That way, we can become closer. Nagtutulungan kami bilang magkapatid. Nagkakaroon po ng pagkakataon na yung aming pagiging magkapatid ay mapagtibay. O kaya, yung aking ama, ako po ay lalo pang aasa sa kanya. Magkatrabaho ako, kung ano po yung kulang, Diyos na ang bahalang pumuno. Sabi nga po, ang Diyos handang tumutulong sa mga taong tumutulong din sa kanilang sarili. Kaya mga minamahal na kapatid, maganda po na ngayong araw na ito po ang ating pagninilayan. What is it to become weak? To become weak does not necessarily mean to become sinful. Totoo po, we are not yet perfect. Tayo po ay may mga kahinaan pa din, may mga pagkukulang pa din, maaaring may mga kapansanan pa ang ating pag-uugali. Pero hindi ibig sabihin po niyan, tayo po ay imposible maging mga banal o perpekto. Katunayan, our weaknesses become our ways to holiness. Sa paanong paraan? In our weaknesses, we come to see how much we need God. Sa tuwing ating naalaala tayo po ay mahina, tayo po ay tao lamang, doon po lalong tumitingkad ang sinasabi ni San Agustin na ang tao ay hindi mapakali hanggat hindi na susumpungan ang Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa tuwing pong tayo po ay hinahamon na maging perpekto, nawa po ating maunawaan na hindi po ito imposible. Dahil totoo, tayo po ay mahina. Subalit sa ating kahinaan, Diyos po ay handang pumuno sa mga bagay na wala po tayo. And in our faith to God, in our weakness, in our faith to God, and God's willingness to help us, it is then we become perfect. Ang ating pong kahinaan ay hindi po excuse upang tayo po ay magkasala. Sa halip,
Ito po ay magiging daan upang tayo po ay lalo pa maging malapit sa Diyos at maging banal at perpekto. Sa ating lahat, isang pinagpalang Martes.